Sa liblib na baryo, sa gitna ng kabundukan ng Luzon, may isang tahanan na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid. Mahangin kapag gabi, mainit kapag tanghali. Pero para kay Maylene Carpio, ito ang mundong humubog sa kanya. Isang tahanan na puno ng hirap at pangarap. Nasa maliit na hapag ang pamilya. Si Mang Edu, si Nanay Belay, si Maylene at si Ryan. Ulam ay ginisang talbos ng kamote at sinaing na mais. Iyan na muna. Kapag nakabenta tayo ng gulay sa susunod na linggo, baka makabili ng bigas. Sabi ni Mang Edu. Kalmado pero may bigat sa tinig. Sinikap ngumiti ni Nanay Belay. Masustansya naman to, kahit papaano sariwa at galing naman sa tanim. Napasimangot si Ryan. Pero paulit-ulit na lang. Kumunot ang noon ni Mang Edu. Kung gusto mong mag-ulam ng karne, magsaka ka. Tahimik si Maylene, kinurot ang kapatid sa ilalim ng mesa para tumigil. Ganun palagi ang umaga. Kaunting pagkain, kaunting usap, kaunting ngiti. Pero sa gitna ng lahat, si Maylene ang tahimik na ilaw ng bahay. Siya ang nag-iigib ng tubig mula sa ilog. Siya ang naglalaban ng damit kahit sugat-sugat ang kamay. Siya ang tumutulong sa nanay sa pagtatanim at pamimitas ng ampalaya para ibenta sa bayan. Nakaluhod si Maylene sa batuhan sa ilog, may dalang palo-palo. Nilalabhan ang damit ng kanyang tatay. Magkano kaya ang kinikita sa Maynila? Sabi ni Ate Lucy, 5,000 raw kada buwan. Baka sa isang taon makabili kami ng sarili naming kalabaw. Bulong ni Maylene sa sarili. Napangiti siya, maya-maya'y sumilip sa nanay. Anak, baka gusto mo munang magpahinga. Hindi ka pa nag-aalmusal. Sabi ni Nanay Belay. Oo na po, Nay. Tatapusin ko lang tong last batch. Hinaplos siya sa likod ng ina. Banayad. May pagka-proud. Marami sa kabundukan ang maagang nag-aasawa. Marami rin ang ayaw ng mag-aral. Pero si Maylene, kahit salat sa material na bagay, puno ng ambisyon ng puso. Kaya't noong inalok siya ng kapitbahay ng trabaho sa Maynila, hindi na siya nagdalawang isip. Sa terminal ng bus, dala ni Maylene ang lumang backpack. Umiiyak si Nanay Belay habang inaabot ang inimpake niyang nilagang itlog at inaning saging. Anak, kahit malayo ka, tandaan mo, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Sabi ni Nanay Belay. Diretso lang ang tingin ng tatay niyang si Mang Edu. Magpakabait ka. Huwag kang pasaway. Ipagmalaki mo na galing ka dito sa atin. Apo, Nay, pangako po. Naluluhang sabi ni Maylene. Babalik ako. Makakatulong na rin ako sa inyo. Tumalikod siya. Hindi lumingon. Ayaw niyang makitang luha ng ina. Baka bumigay pa siya. Namamangha si Maylene sa taas ng bahay sa Maynila. May 2 palapag, may ref, may microwave, nasyak siya sa lahat ng bago. Diyan ka matutulog, Maylene. Malinis dapat ang buong bahay, ha? May schedule tayo ng linis, laba at luto. Heto ang uniform mo. Sabi ng mayordoma na si Aling Cecil. Napatingin siya sa uniformeng may pangalan niya. Tumango. Kahit pagod sa biyahe, sumunod siya kaagad. Mahirap sa umpisa, hindi siya sanay sa gising ng alas 5 para magluto ng almusal. Hindi siya sanay sa floor wax, sa timba ng labada, sa singit ng gasol. Pero si Maylene, matyaga. Bawat pawis, bawat sugat sa daliri, ginawa niyang hagdanan patungo sa pangarap. Lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya, nais niyang pumunta sa ibang bansa upang doon magtrabaho. Isang gabi, sa kwarto ng mga kasambahay, tahimik si Maylene, nagbabasa ng printout mula sa agency. Nakangiti siya habang tinatago ito sa envelope. Japan, dito na magsisimula ang bagong buhay, bulong ni Maylene sa sarili. Binuksan niya ang lumang cellphone. Nag-message sa kanyang boyfriend. Iron, uuwi muna ako sa probinsya para kunin yung mga dokumento ko. Tapos next month, aalis na ako. Nag-reply naman sa Aaron. Ingat ka, babe. Miss na kita. Call mo ako pag nakauwi ka na sa probinsya. I love you.
Napangiti si Maylene bago pumikit. May pag-asa sa kanyang puso. Ngunit sa pag-uwi ni Maylene sa kanilang baryo, hindi ang dokumento ang kanyang makukuha, kundi isang desisyong hindi niya kailanman hiniling. 5 taon na mula nang bumaba ng bus si Maylene sa EDSA. Sa unang araw pa lang, naamoy niya na ang pinaghalong usok, pawis at aspalto ng lungsod. Malayo sa preskong simoy ng bundok, malayo sa tahimik na pagpatak ng ulan sa bubong at pawid. Pero ito ang pinili niya. Ang buhay kasambahay sa bahay ng isang mayamang pamilya sa Quezon City. Maagang gumising si Maylene kinabukasan. Agad nag-init ng tubig, naghanda ng almusal para sa pamilya ng amo. Lugaw sa umaga, daing sa tanghali, minudo sa gabi. Kabisado ko na to. Sabi ni Maylene sa sarili habang nagagayat ng kamatis. Dumating si Aling Cecil, ang mayordoma. Siguraduhin mong pantay ang timpla. Ayaw ni sir ng maalat. Apo ma'am, sisiguraduhin ko po. Sa bahay na yon, si Maylene ang gumagawa ng lahat. Mula kusina hanggang banyo, mula pag-aalaga ng aso hanggang sa pagsundo sa bunso sa eskwelahan. Walang katumbasang pagod. 5 o 6 na libo lang kada araw. Minsan, kulang pa kapag nade-delay ang padala niya sa pamilya. Ang dami nilang labada sa washing machine, pero yung pangkasambahay, ako ang mano-mano. Hingal na sabi ni Maylene habang patuloy sa pagkusot. Napatingin siya sa kamay. Nakausli ang buto, nangingitim sa sunburn. Habang nagpapahinga, tinawagan niya si Nanay Belay. Nay, okay naman po ako rito. Huwag po kayong mag-alala. Basta po, gamitin niyo po yung pinadala ko na panggastos. Opo, Nay, mag-ingat rin po kayo dyan. Napaluha siya ng ibaba ang tawag. Pinahid ang luha, tiningnan ang dingding na puno ng mga simpleng poster. Japan, work and travel, ipon para sa bukas. Sa mga ganitong gabi, ang silid ng kasambahay ang pinakatahimik ngunit pinakamaingay. Dahil doon sumisigaw ang pagod ng katawan, doon umiiyak ang pusong uhaw sa pagkalinga, doon umiikot ang isip sa tanong na hanggang kailan. Pero para kay Maylene, walang atrasan dahil natutunan niyang tumigas, tumatag at ngumiti kahit pagod. Si Aaron, ang kanyang boyfriend, nakilala niya sa isang fast food restaurant. Mabait at masayahin na service crew. Kasambahay ka? Galing mong magdala. Akala ko estudyante ka pa. Sabi ni Aaron sa kanya sa una nilang pagkikita. Nahihiyang umiti si Maylene. Nakasanayan na po. Mas okay na maayos ang bihis kaysa mapagkamalan kang kawawa. Humanga naman si Aaron. May pangarap ka, no? Opo. Pangarap ko makapagtrabaho abroad para matulungan ang pamilya ko. Nagkatinginan. Doon nagsimulang umusbong ang lihim na ugnayan. Bago umuwi ng probinsya, pumunta si Maylene sa agency office. Bit-bit ang requirements, medyo excited habang kinakausap ng staff. Day off niya naman ngayon, kaya okay lang. Ma'am, kulang pa po yung NSO copy ninyo. Kapag makuha nyo na yon, isubmit nyo agad para ma-schedule na kayo for training. Opo. Uuwi po ako sa probinsya para kunin lahat ng papeles. Balik po ako agad. Nakangiting sabi ni Maylene. Sa araw ding iyon, nag-message siya kay Aaron. Kinausap ang amo para sa ilang araw na day off. Nag-ipon ng pamasahe at ng baon. Handa na sana siya sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Babalik na si Maylene sa lugar kung saan siya nagsimula. Hindi bilang bata, kundi bilang dalagang may pangarap, dala ang layunin at tahimik na pag-asa. Hindi niya alam kung anong sasalubong sa kanya. Pero ang totoo, mas kinakabahan siya ngayon kaysa nung una siyang lumuwas ng Maynila. Nasa bintana si Maylene, suot ang simpleng blouse, backpack sa kandungan, hawak ang envelope ng kanyang mga requirements. 6 na oras ang biyahe, pero parang ang tagal. Parang may parte sa akin na ayaw bumalik. O baka natatakot lang ako kung anong madadatnan ko. Bulong ni Maylene sa isip. Tumingin siya sa labas. Taniman ng palay, mga batang naghahabulan, mga lumang bahay. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus, unti-unting bumabalik sa kanya ang alaala ng amoy ng ginisang gulay,
Ang tunog ng palo-palo sa ilog, ang halakhak ng kanyang ina. Ang malalim na buntong hininga ng kanyang ama sa tuwing sasapit ang gabi. Bumaba si Maylene sa dulo ng kalsadang sementado. Sa harap niya, isang makipot na daang maputik, paikot, pataas sa bundok. Nakatsinelas lang siya. Paakyat na siya sa kanilang bahay. Heto na nga, pareho pa rin ang daan. Parehong mabato, parehong maputik, parehong tahimik. Pero ako na lang yata ang nagbago. Sa paglalakad ni Maylene, nakasalubong niya ang kapitbahay na si Aling Pina, may hawak na gulay sa bayong. Aba, Maylene! Ikaw ba yan? Ang tagal mong nawala ah! Pilit nang umiti si Maylene. Opo Aling Pina. Galing lang po ako sa Maynila. Hala, ay dalagang-dalaga ka na. Buti naman nakabisita ka. Siguradong matutuwa ang nanay Belay mo. Napayuko si Maylene. Medyo nahihiya. Hindi na siya sanay sa pakikihalubilo sa kapitbahay. Habang paakyat, unti-unting bumabagal ang mga hakbang niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kalooban. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng kanyang pamilya. Hindi niya rin alam kung may nabago sa tahanang iniwan niya. Sa wakas, narating niya ng bahay. Ganon pa rin ang itsura, lumang pawid, sirang bintana, kalderong nakasabit sa gilid ng dingding. May batang tumakbo mula sa gilid. Tay! Tay! May bisita! Ilang saglit pa, lumabas si Nanay Belay. Tumandan at pumayat. Pumikit saglit si Maylene bago ngumiti. Nay! Maylene! Anak ko! Halos hindi makapaniwala na sabi ni Nanay Belay. Nagyakap sila, mahigpit, maingat, parang ayaw na muling magkalayo. Sa yakap ng ina, doon lang muling naging totoo ang kanyang pag-uwi. Doon lang niya naramdaman na hindi pa huli ang lahat. Kahit panandalian, kahit walang kasiguraduhan, naramdaman niyang may tahanan pa rin siyang mauuwian. Kumain sila ng simpleng hapunan. Si Ryan, ang kapatid ni Maylene, nandyan na rin, mas matipuno na ngayon, halatang tumulong sa pamilya habang wala si Maylene. Ang daming nagtanong sa'yo nun ate. Akala ng iba hindi ka na babalik. Sabi ni Ryan sa kanya. Gusto ko sanang bumalik noon pa. Kaso puro trabaho, kulang naman ang ipon. Basta nandito ka na anak, ayos na yon. Sana makasama ka ng matagal. Sabi ni Nanay Belay. Napatingin si Maylene sa envelope ng requirements na nasa kanyang bag. Napabuntong hininga. Gabi na, malamig ang hangin, tahimik ang paligid. Nakahiga si Maylene sa banig sa dating kwarto. Tulad ng dati, may siwang pa rin sa bubong. May langit-ngit pa rin sa sahig. Pero ngayon, hindi na siya bata. Isa na siyang dalagang may dalang tanong. May karapatan pa ba akong mangarap? Kung ang babalikan ko ay ayaw akong paalisin muli. 2 linggo na si Maylene sa probinsya. Sa unang mga araw, abala siya sa pag-aasikaso ng kanyang mga papeles. Gigising ng maaga, biyahe sa bayan, pila sa munisipyo. Sa isip niya, ilang araw na lang, lilipad na siya patungong ibang bansa. Pero hindi niya alam, sa likod ng mga ngiti ng kanyang ama, sa bawat parinig ng kanyang ina, may lihim na binabala. Naglagay ng lotion sa balat si Maylene. Dumating si Nanay Belay, may dalang banig na tinupi. Anak, kung sakaling hindi matuloy ang alis mo, okay lang naman dito sa atin, hindi ba? Hindi naman lahat ay nakakarating ng abroad. Nagulat si Maylene sa sinabi ng kanyang ina. Bakit naman po hindi matutuloy? Halos kompleto na po yung requirements ko. Isasubmit ko na lang. Agad umiwas ng tingin si Nanay Belay. Wala lang. Naisip ko lang anak. Mahirap din kasi ang buhay sa ibang bansa. Yun ang sabi nila. Sa unang pagkakataon, napaisip si Maylene. Bakit tila may alinlangan ng ina niya sa pangarap niyang matagal niyang itinaguyod? Pero hindi niya tinanong, pinili niyang manahimik. Ngunit mula noon, mas lalo niyang napansin ang pagbabago ng paligid. Naririnig ni Maylene ang tawanan mula sa likod ng bahay. Tiningnan niya sa pagitan ng kawayan. Si Mang Edu, ang tatay ni Maylene,
Yan ang sinasabi ko, Kap. Pag may kalabaw, tuloy-tuloy ang tanim. Hindi ka titigil. Sumabat naman ang tatay ni Toto. Edo, mahirap mabuhay dito sa bundok nang walang kalabaw. Kahit anong lakas ng tao, hindi sapat kung wala kang katuwang sa bukid. Nakita ni Maylin si Toto. Tahimik lang, hawak ang baso ng alak. Maya-maya'y sumulyap ito sa kanya. Nag-iwas siya agad ng tingin. Hindi niya masabi kung nahihiya lang si Toto o may ibang laman ang bawat sulyap nito. Hindi naman niya ito ka-close, kababata lang. Minsan, nakakasalubong sa bukid o sa ilog, pero ngayon, parang may binubuong koneksyon na ayaw niyang simulan. Sa simpleng hapunan, tuyo at kanin, tahimik si Maylin, si Tatay Edu umuungol habang kumakain. Sarap siguro ng buhay ng may kalabaw. Nakakaararo kahit basa ang lupa. Hindi kailangan manlimos ng tulong sa iba. Bakit po, Tay? Gusto niyo pong bumili ng kalabaw? Napabuntong hininga ang kanyang ama. Kung may pera lang tayo, hindi biro ang presyo ng kalabaw ngayon. Dalawa halos imposible. Walang imik si Nanay Belay. Si Maylin tinapos agad ang pagkain. Parang hindi lang ang kalabaw ang mabigat sa hangin ng gabing iyon. Parang may binubuhat na pangakong hindi pa sinasabi sa kanya. Parang siya ang susi sa pag-ahon ng pamilya, pero hindi sa paraang gusto niya. Isang gabi, habang nakahiga sa banig, wala ni isang kuliglig. Nasa tabi niya ang kanyang backpack at envelope ng mga dokumento. Marahang bumulong si Maylin sa kanyang sarili. Parang may hindi tama. Bakit ayaw nilang pag-usapan ang pag-alis ko? At bakit laging nandito si Toto? Napapikit siya. May kaba, pero pinilit na lang makatulog. Hindi pa man niya naririnig ang totoo, nararamdaman na ng puso niya. May nagaganap na kasunduan, isang lihim na unti-unti nang lumalapit, at isang pangarap na unti-unti na rin natatabunan ng putik at ng dalawang kalabaw. Isang linggo nang lumipas, sa bawat araw na dumarating, lalong nadarama ni Maylin ang tila pag-ikot ng mundo. Hindi ayon sa kanyang plano, kundi ayon sa dikta ng iba. Wala pa ring direktang sinasabi ang kanyang mga magulang. Tahimik, kumikilos na parang normal ang lahat. Pero sa paligid, ang mga kilos ng matatanda, ang mga bulungan ng mga kapitbahay, parang may hinihintay, parang may inaabangan. Nagpunta si Maylin sa palayan upang tumulong saglit kay Tatay Edu. Nakita niya si Toto na nakaupo sa ilalim ng punong mangga, pinapahingang balikat habang may hawak na tabo ng tubig. Tahimik, magkalapit, pero walang nagsasalita. Hanggang sa siya na ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi ka ba napapagod, Toto? Buong araw ka halos nasa bukid. Ngumiti naman si Toto sabay iling. Sanay na. Eto na yung buhay na alam ko. Gising bago sumikat ang araw. Uwi bago lumubog ang araw. Ganun lang palagi. Tahimik si Maylin, inilapag ang dalang buko juice. Tahimik si Maylin, inilapag ang dalang buko juice. Inabot kay Toto. Mainit masyado ngayon. Uminom ka muna. Salamat. Kumusta ka naman sa Maynila? Napabuntong hininga si Maylin. Maingay, madumi, nakakapagod. Pero kung yun lang ang paraan para may maabot akong pangarap, kakayanin ko. Tiningnan siya ni Toto, tahimik ang tingin, may halong paggalang, may halong awa, at tila may nais ipahiwatig. Alam mo, Maylin, hindi naman masama ang probinsya. Tahimik dito, hindi masyadong magulo. May taniman, may bundok, may palayan. May mga taong totoo. Nagkatinginan sila. Si Maylin, hindi sigurado kung anong isasagot. Alam ko, pero hindi lahat ng pangarap natutupad sa lugar na to. Minsan kailangan mong lisanin ng tahanan para balang araw ay makabalik ka ng may bitbit na pag-asa. Ngumiti si Toto, hindi sumagot, tumango lang at tumayo na at nagpaalam. Naiwan si Maylin sa ilalim ng puno, hawak pa rin ang basyo ng buko. Tahimik, mainit, pero mas mainit ang tanong sa kanyang isipan. Bakit ganoon ang tingin ni Toto? Hindi siya bastos, hindi rin siya mapangahas.
Pero ramdam ni Maylin parang may hinihintay ito mula sa kanya. Kinagabihan, naririnig ni Maylin ang pagbubulungan sa kusina. Ang kanyang tatay Edu, si Nanay Belay at ang tatay ni Toto. Oh, ayan na. Ibigay mo na yung pangako mong kalabaw. 2, gaya ng usapan. Kapag hindi natuloy ito malulugi kami sa kaihiyan. Walang problema. Pag tinuloy ng anak mo, bukas ang gate ng bahay namin sa kanya. Kalabaw, taniman at buong kabuhayan ay hatid na. Sagot naman ng tatay ni Toto. Halos mawala ng dugo si Maylin. Gusto niyang sumigaw pero nanatili siya sa dilim, nakikinig. At doon tuluyang nabunyag ang totoo. Hindi siya umuwi para magpahinga. Hindi siya pinayagang umalis dahil ayaw siyang mapagod. Pinauwi siya para ipagpalit sa isang kasunduang hindi na naman pinasok, sa halagang sukatan ng lakas, hindi ng pagmamahal. 2 kalabaw. Tahimik, ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa siwang ng bintana. Si Maylin, nakatalukbong ng kumot, nakatalikod, tahimik na umiiyak. Hindi siya nakatulog sa dilim ng gabi. Habang marahang umihip ang hangin sa bintana, sa bawat tunog ng kuliglig at pag-ungol ng kawayan, unti-unting bumabalik kay Maylin ang lahat ng alaala. Isang eksena, isang sulyap, isang parinig. Tila isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Nag-flashback sa kanyang isip ang sinabi ng mga magulang niya nitong mga nakaraan. Ang hirap ng buhay kung walang kalabaw. 2 usapan, huwag mong kakalimutan. Hindi lahat ng pangarap ay tutupad, anak. Walang sino man ang nakakaangat sa palad ng lupa kung hindi ka nakatali rito. At ngayon, malinaw na. Hindi pala siya mahalaga bilang anak. Siya ay paninda. Siya ay kabayaran, isang kasunduan para sa kaginhawaan. Tuloy-tuloy ang pagluha ni Maylin. Walang tunog, nanginginig ang katawan. Kinaumagahan, tahimik ang kusina. Si Nanay Belay ay nagluluto ng sinangag. Si Mang Edu nagkakape. Biglang pumasok si Maylin. Namumugto ang mga mata. Totoo ba? Ipinagkasundo niyo ako kay Toto kapalit ng 2 kalabaw? Napatigil sa paghahalo si Nanay Belay. Nahinto sa paghigop ng kape si Mang Edu. Maylin, makinig ka muna, sabi ng kanyang tatay. Pero hindi na ito pinatapos ni Maylin. Tumindig siya ng tuwid. Ganun na lang? Pag uwi ko, dahan-dahan yung sinakalang pangarap ko. Tay! Nay! Hindi ako kalabaw! Mahinahong nagsalita si Nanay Belay. Anak, gusto lang naming masigurado ang kinabukasan mo. Mabait si Toto. May lupa sila. May kabuhayan. Pumalag si Maylin. Ano kinabukasan kung hindi ko pinili? Ganyan ba kayo kadaling ipagpalit ako? Na hindi niyo ako tinanong ni minsan. Sa unang pagkakataon, tumayo si Maylin, hindi bilang anak na masunurin, kundi bilang babaeng piniling lumaban. Hindi siya sumigaw, pero bawat salitang binitiwan niya ay parang kutsilyong dumurugo sa dibdib ng kanyang mga magulang. Umalis si Maylin at pumunta sa silong sa ilalim ng puno ng mangga. Nakaupo sa ugat nito, yakap ang tuhod, walang ibang kasama kundi ang sarili. Gusto ko lang naman mabuhay ng may sariling direksyon. Gusto ko lang marating ang lugar na kaya kong ipagmalaki. Bakit ganito? Bakit pati sarili kong pamilya tinutulak akong mawalan ng boses? Sa sandaling yon, parang may namatay sa puso ni Maylin. Hindi ang pangarap, kundi ang tiwalang minsan niyang ibinigay sa sariling pamilya. Sa katahimikan ng bundok, sa ingay ng puso niyang nagmamakaawa, isang desisyon ang unti-unting nabubuo. Isang buong araw na halos hindi umimik si Maylin. Matapos ang komprontasyon ng umaga, pinili niyang manahimik, magkulong at hayaang manumbalik ang katahimikan sa bahay. Pero sa ilalim ng katahimikan ay ang paghahanda ng mga hindi niya piniling kabanata. Tahimik ang gabi, sa silid, nakaupo si Maylin sa gilid ng banig, nakatingin sa kisame, nakatingin sa bubong.
Narinig niya ang marahang pagkatok ng kanyang ina. "Maylin, anak, pwede ba kaming pumasok sandali?" Hindi sumagot si Maylin. Bumukas ang pinto, pumasok si Nanay Belay. Sumunod si Tatay Edu. Umupo silang dalawa sa harap ni Maylin. Anak, pasensya na kung nalaman mo sa paraang hindi maayos. Hindi namin gustong itago, pero gusto lang naming siguraduhin na hindi ka masasaktan. Mababa ang tono na sabi ni Mang Edu. Tahimik si Maylin. Hindi ko maintindihan, Tay. Paano niyo ko hindi masasaktan kung pinili niyo ay hindi ko naman pinili? Tahimik si Mang Edu. Pero pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalangan, binitiwan niya ang masakit pero malinaw na katotohanan. Alam mo ba kung sino nag-asikaso ng kasal mo? Yung pinsan mo, si Ate Josie. Siya ang lumakad sa munisipyo. Si Kuya Ador, siya ang nagbigay ng pabigas. Yung ninang mo sa kabilang baryo, siya ang bumili ng tela para sa wedding gown. Lahat sila tumulong, anak. Lahat sila'y umaasa. Nanahimik si Maylin. Napayuko. Maylin, huwag mong isipin na pinipilit ka lang namin, sabi ni Nanay Belay. Pero anak, isipin mo rin kami. Kung umatras kay mapapahiya tayo. Hindi lang tayo, pati ang pamilya ni na Toto. Wala na tayong mukhang maihaharap sa mga tao. Sa bawat salitang binibitiwan ng kanyang mga magulang, unti-unting nababalutan ng guilt at bigat ang kanyang puso. Nagsalita si Maylin, mahina ang boses at halos pabulong. Pero Nay, Tay, hindi ko siya mahal. May pangarap pa ako at may plano pa. Tumingin si Mang Edu sa asawa nito bago tumingin sa kanya. Anak, ilang taon ka nang nagtatrabaho sa Maynila, hindi ba? Magkano ang naipon mo? Hindi ba't halos wala rin? Dahil kulang palagi ang kita sa gastos. Kung pakakasalan mo si Toto, anak, hindi mo na kailangang magpakapagod. Hindi mo na kailangang mangibang bansa. Hindi mo na kailangang maging kasambahay ng ibang tao. Dumampi ang luha ni Maylin sa balikat ng kanyang ina habang iyakap siya nito. Sa gitna ng yakap na yon, naramdaman niyang pamilyar na init, pero sa halip na ginhawa, may kasamang tanikala na hindi niya alam kung matatawag pa bang pagmamahal. Pigil na umiyak si Maylin. Hindi ba kayo naniniwala na kaya kong ibangon ng sarili ko? Kaya kong magsikap. Kaya kong maghintay. Kahit masakit, kahit mahirap, basta ako ang pumili. Napahawak sa braso niya si Mang Edu. Medyo nanginginig ang boses. Anak, hindi lahat ng babae nabibigyan ng pagkakataong ganito. Si Toto, handang akuin ng responsibilidad. Handa kanyang buhayin. Kaya wag mo siyang sayangin. At sa sandaling yon, wala na siyang nasabi. Sa labas ng bahay, naririnig ang mga huni ng kuliglig. At sa loob ng puso niya, isang ingay na hindi niya na matakpan. Pipiliin ba niyang katahimikan ng kabundukan o sarili niyang tinig na sinisigaw sa bawat gabi? Tahimik na ang gabi. Mahina ang ulan. Sa loob ng silid, tahimik na nakaupo si Maylin sa gilid ng bintana. Hawak niya ang isang lumang cellphone. Luma na ngunit tanging koneksyon niya sa lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa noon. Isang araw na lang ang pagitan. Bukas, isusuot niya na ang damit na hindi niya pinili. Babanggitin ang mga pangakong hindi niya isinulat. Kaya sa huling sandali, sumugal siya sa isang huling pag-asa. Pinindot, mahabang tono. Nanginginig ang kamay ni Maylin habang may tinatawagan sa cellphone. At saka may sumagot. Babaeng boses, masigla at inosente. Hello? Hello po? Sino to? Napakunot na si Maylin. Hindi niya inasahan ang tinig ng babae. Medyo nag-aalangan pa siyang sumagot. Si Aaron? Nandyan ba si Aaron? Tahimik sa kabilang linya. Narinig niyang ingay ng mga batang tumatawa. Tila nasa isang bahay. Si Aaron? Sandali lang Aaron, may naghahanap sa'yo. Narinig niya ang boses ng lalaki mula sa malayo.
Sino yan? Walang sagot ang babae sa kabilang linya. Muling bumalik ito sa telepono. Ate, sorry pero asawa ko si Aaron. Baka nagkamali kayo ng dial. May anak na rin po kami, 2 na. Parang sumabog ang mundo ni Maylene sa sagot na yon. Parang may tumusok sa puso niya. Hindi lang kasal ang nilulunok niya ngayon, kundi ang katotohanan kahit ang iniiyakan niyang pag-ibig, isa rin palang kasinungalingan. Walang imik si Maylene, dahan-dahang ibinaba ang cellphone kasabay ng pagtulo ng mga luha. Napaupo sa sahig, hawak ang dibdib, nanginginig ang katawan. Akala ko, ikaw ang aagaw sa akin sa mundong to. Ikaw rin palang tuluyang magpapadurog sa akin. Bulong niya sa sarili at garal-galang boses. Umiyak siya, hindi palahaw, tahimik, matalim at masakit. Para bang hindi luha ang bumabagsak, kundi buong pagkatao niyang gumuhuna. Sa silid na yon, sa gabi, bago ang araw na hindi niya hinihintay, si Maylene ay tuluyang nawalan ng lakas, nawalan ng direksyon, nawalan ng tiwala, maging sa sarili. Sa halip na tumakbo, hindi niya na alam kung saan siya babagsak dahil lahat ng akala niyang sandalan, unti-unti nang nawawala. Sa labas ng bahay, tahimik ang paligid, walang buwan. Nasa labas si Maylene, nakaupo sa malaking bato. Bit-bit ang maliit na bag. Nanginginig sa lamig at sa takot. Nakatingin siya sa kadiliman sa unahan, parang gustong tumakbo, pero hindi alam kung saan. Tatakas ako ngayon habang tulog pa sila. Paulit-ulit sa isipan ni Maylene, pero sa bawat hakbang paatras, may tanong na humahabol. Saan naman ako pupunta? Sinong sasalo sa akin? May matatakbuhan pa ba ako ngayon? Lahat sila natutulog. Kung aalis ako, baka hindi na ako hanapin. Pero, sa Maynila ba ako pupunta? Kanino ko aasa? Sa wala? Napaupo siyang muli sa batong malaki. Napatingala sa langit. Panginoon, ako na bang masama? Ako na bang makasarili? Bakit parang ako lang ang tumatakbo palayo habang silang lahat umaasa sa paglapit ko? Sa kanyang mga palad, dumausdos ang luha. Parang alo na hindi niya mapigilan. Parang ulan na walang dalang ginhawa. Alam niyang wala na siyang ibang kakampi kundi ang sarili. Pero kahit ang sariling puso niya, hindi na rin sigurado kung ano ang tama. Unti-unting nag-flashback sa kanya ang mga alaala. Naririnig sa isip niya ang mga salitang binitiwan ng kanyang ama't ina. Kapag natuloy ito, Maylene, hindi ka na magugutom. Hindi mo na kailangan mag-abroad. Makakabayad na tayo sa utang. Makakakuha tayo ng 2 kalabaw. May hila na ulit sa taniman. Boses iyon ni Mang Edu. Anak, pagod na rin kaming mangutang. Hindi ka ba naaawa sa amin? Sa kapatid mong hindi na nakakapag-aral. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Boses naman yon ng kanyang nanay Belay. Bumalik siya sa kasalukuyan. Nanlalambot si Maylene. Lahat ng iniisip ko, sarili ko lang ba talaga? Gusto ko lang sana ng kaunting pagkakataon. Yung ako naman, ako muna. Napayuko siya at walang lakas. Inilapag ang bag sa lupa. Tinakpan ng 2 kamay ang pisngi. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Kung lalaban ba ako o papayag na lang. Sa gabi bago ang kasal, habang ang buong baryo'y natutulog ng may ngiti sa mga labi, isang dalaga ang gising na gising. Pinipilit buuin ang sariling pagkatao sa gitna ng mga basag na pangarap at sirang tiwala. Umaga ng kasal, ang araw na pinakahihintay ng buong baryo. Sa mga mata ng mga taga roon, ito'y isang malaking selebrasyon. May handaan, may lechon, may musika. Isang kasalan na pinaghandaan, pinagluto at pinagsaluhan. Ngunit sa silid na yon, sa loob ng maliit na bahay na gawa sa kahoy at pawid, may isang dalagang tahimik na hinuhubad ang sarili niyang mga pangarap
para isuot ang puting gown na hindi niya naman pinili. Maagang dumating ang mga kamag-anak. May dalang makeup kit, gown at bulaklak. Tuwang-tuwa silang lahat. Halos hindi nila napapansin ang namumugtong mata ni Maylene habang inuupo siya sa harap ng salamin. "Hay nako, ang ganda-ganda mo, Maylene. Para kang artista," sabi ni Tita Nelia. "Ate, ayusin mo ng kaunti ang ngiti mo. Ayan o, parang ang lungkot mo naman," sabi naman ng kanyang pinsan. Pilit nang umiti si Maylene. Okay lang po ako." Sa bawat patak ng pulbos, pilit niyang tinatakpan ang pamumugto ng kanyang mga mata. Sa bawat lagay ng kolorete, pinipilit niyang huwag makita ang sarili. Dahil sa salamin, hindi isang masayang bride ang nandoon, kundi isang batang babae na pilit isinuko ang sarili. Paglabas ng bahay, sa harap ng mga bisita, naghiyawan ang mga tao. May bumati, may pumalakpak. Si Maylene, suot ang simpleng wedding gown, ay naglakad papunta sa bridal car. Mabagal ang kanyang hakbang, parang bawat yapak ay papalayo sa kanyang puso. "Ang ganda-ganda ng apo ko. Bagay na bagay kay Toto," sabi ng kanyang lola Nene. Sumakay siya sa bridal car. Habang tumatakbo ang sasakyan papuntang simbahan, tumatakbo rin ang kanyang isipan. Hindi papunta sa altar, kundi kung paano pa siya makakatakas. "Kung bababa ako ngayon, saan ako pupunta? Kung tumakbo ako, may pupuntahan ba ako?" tanong ni Maylene sa kanyang isip. Sa bintana, dumaan ang mga taniman ng mais, ang pamilyar na gulod at ang lumang poste kung saan siya madalas maghintay noon. Para bang lahat ay nagpapaalala ng mga panahong siya pa ang may hawak ng sarili niyang tadhana. Ngayon, nasa isang sasakyang tumatakbo, habang siya ay parang unti-unting nauupos sa gitna ng araw. Patuloy ang tahimik na pag-agos ng luha ni Maylene habang nakaupo sa likod ng bridal car. Lutang ang kanyang isip. Nakatulala sa bintana. Paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung may pag-asa pa bang mabawi ang sariling buhay. Ngunit bigla siyang napatigil. Napakunot ang kanyang noo dahil hindi na pamilyar ang daan. Bakit hindi ito ang daan papunta sa simbahan? Ito ang daan papunta sa terminal. Bulong niya sa sarili. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang tiningnan ng driver at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Toto. Si Toto mismo ang nagmamaneho ng bridal car. "Toto?" Gulat na tanong ni Maylene. Hindi lumingon ang binata. Tahimik ang tinig. "Hindi ko kayang ituloy ito, Maylene. Hindi ko kayang hayaang ikulong ka sa buhay na ayaw mo. Kung ayaw mo magpakasal, ako mismo ang maghahatid sa'yo papalayo." Biglang bumagsak ang luha ni Maylene. Sa dami ng niloko at nagpakitang mabuti sa kanya, hindi niya inakala na si Toto pa ang magiging totoo. Bumaba si Maylene sa sasakyan. Hindi na niya kayang magsalita. Sa kanyang puso, may kirot ng hiya, lungkot at pasasalamat. Tahimik lang siyang nakatayo sa gilid ng terminal nang iniabot ni Toto ang isang itim na duffel bag at sobre. "Pinaghanda ka ng kapatid mo. Mga gamit mo yan. May konting pera na rin dyan. Sapat na yan para makapagsimula ka kahit saan." Halos hindi makatingin si Maylene kay Toto. "Toto, bakit mo to ginagawa?" Ngumiti ang binata. Puno ng lungkot ang mga mata. "Dahil mahal kita, Maylene. Pero mas mahalaga sa akin ang makita kang masaya. Ayokong piliin mo ako dahil sa utang na loob. Ayokong maging dahilan ng pagkasakal mo." Hindi alam ni Maylene kung anong sasabihin. Hindi pa rin siya makapaniwala. Wala sa mga akala niya ang kabutihang ito. Pero isang bagay ang sigurado. Ngayon, siya na ang may hawak ng direksyon ng kanyang buhay. Bitbit ang duffel bag at sobre na may pera. Tumayo si Maylene sa gilid ng terminal. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, siya ang pumili. Walang kasiguruhan ang patutunguhan, walang kaibigan sa syudad,
Walang trabaho, pero mas pipiliin niya ang kawalang katiyakan kaysa ang buhay ng hindi sa kanya. Tumango siya kay Toto, hindi na kailangan ng maraming salita. Puno ng emosyon ang kanilang mga mata. Nang humarurot ang bus papalayo sa terminal, hindi siya lumingon. Ayaw niyang madala ng panghihinayang, buo na ang kanyang loob. Marami akong hindi alam, pero isang bagay ang malinaw. Ayokong mabuhay sa isang buhay na hindi ko naman pinili. Gusto kong mabuhay bilang ako, hindi bilang kapalit ng kalabaw o ng kahihiyan ng iba. Gusto kong hanapin ang sarili kong kaligayahan. Dumaan ang ilang araw, naghanap si Maylene ng matutuluyan sa Maynila. Isang maliit na kwarto sa isang boarding house. Hindi marangya, pero sapat na. Naghanap siya ng trabaho. Sa simula, lagi siyang tinatanggihan. Puro pagod, pero hindi siya sumuko. Sa huli, tinanggap siya bilang utility worker sa isang fast food restaurant. Mahabang oras, mabigat sa katawan, maliit ang kita. Pero sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang yakapin ang sariling desisyon. May mga gabi pa rin na umiiyak siya sa pagod, pero sa bawat umaga, mas matatag na siyang bumabangon. Sa isang sandaling pahinga, binuksan ni Maylene ang cellphone. Tiningnan niya ang kanyang Facebook account. Tiningnan kung may balita sa probinsya. Walang update mula sa pamilya, pero may mensaheng hindi inaasahan. Hi Maylene, ako nga pala si Joy. Kapatid ako ni Toto. Gusto ko lang sanang sabihin, salamat. Napatitig si Maylene sa screen. Hindi niya alam kung bakit siya pinasalamatan. Pero sa mensaheng yun, naramdaman niyang hindi siya masamang tao. Hindi siya makasarili. Isa lang siyang babae na sa wakas piniling mahalin ng sarili. Salamat rin Toto. Mahina niyang sambit habang nakatingin sa kawalan. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti, muling naipundar ni Maylene ang lakas ng loob at ang direksyon ng kanyang buhay. Hindi madali, walang pamilyang sumuporta, walang kaibigang masandalan, pero may isa siyang baon na hindi na mababawi sa kanya. Ang sariling pagpapasya. Nakatulala siya sa maliit na lamesa. Hawak ang lumang envelope na may mga dokumento. Pwede pa ba to? Sana naman tanggapin pa ng agency. Hindi ko na to gagamitin para tumakas. Gagamitin ko to para lumipad. Nag-ayos siya ng requirements, passport, NBI clearance, medical exam, at mga dokumentong hiningi ng recruitment agency para sa trabahong factory worker sa Japan. Matagal na ng plano ito. Noon pa man, bago pa ang kasunduan ng kasal. Ito ng pangarap niya at ngayon siya na mismo ang kumikilos para abutin ito. Kompleto naman ang papers mo, Maylene. Pero kailangan mo pang kumuha ng training for 3 weeks. After that, saka pa lang namin maipaprocess ang visa. Sabi ng ahenteng lalaki. Tumango si Maylene. Opo, wala pong problema. Kahit ilang linggo, basta makaalis ako. Nag-training si Maylene. Maaga siyang gumigising, sumasakay ng bus, naghahapunan sa karinderya. Nakikisabay sa mga bagong kakilala, kapwa kababaihan na umaasang makahanap ng mas maayos na buhay sa ibang bansa. Minsan ay tinatanong siya kung may asawa o may anak, pero palagi siyang umingiti at sinasabi, wala, pero may pamilya akong kailangang itayo sa sarili kong paraan. Isang gabi, habang nasa boarding house, bumukas muli ang kanyang cellphone. May mensahe na galing kay Joy, ang kapatid ni Toto. Kumusta ka na Ate Maylene? Alam mo ba, bumalik ka na rin sa usapan ng mga tao rito. Pero si Toto, kahit kailan hindi ka siniraan, lagi ka pa rin niyang ipinagtatanggol. Muling naluha si Maylene. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Pinili niya ang kalayaan, pero hindi siya tinapunan ng galit. Sa likod ng lahat ng gulo, may iilang taong naintindihan siya. Sa airport, sa araw ng kanyang pag-alis, bit-bit ang maleta, suot ang kulay asul na jacket, at may pagkabog sa dibdib. Tumayo si Maylene sa pila ng immigration. Isang panibagong yugto ang bubuksan. Hindi ko alam kung ano naghihintay sa Japan, pero isang bagay lang ang alam ko. Ito ang buhay na ako ang pumili. Lumapag ang eroplano sa Osaka. Isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong kay Maylene. Ibang amoy, ibang paligid,
Malinis, tahimik, lahat ay bago sa kanyang paningin. Ngunit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, may kakaibang kapanatagan siyang naramdaman. Habang bitbit ang kanyang maleta at envelope ng dokumento, may lumapit na babae. Pinay rin, may suot na company ID. Ikaw si Maylene? Ako si Ate Leslie, taga-agency. Ako ang maghahatid sa'yo sa barracks, sabi ng recruitment officer. Opo, ako po si Maylene. Salamat po, ma'am. Sumakay sila sa van papunta sa dormitory ng mga Pilipinong factory workers. Habang binabaybay ang kalsada, tahimik lang si Maylene. Pinagmamasdan ng bawat gusali, bawat karatula sa banyagang wika, at bawat taong nagmamadali sa bangketa. Isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Kaya ko ba to? Sa dormitory, maliit ngunit malinis ang kwarto. May 3 siyang kasama, pawang kababaihang OFW rin mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Si Joanne, nasa 30s at isang Ilongga. Bagong salta ka, Day? Nako, sanay ka ba sa malamig? Dito ka sa tabi ko para may makausap ka sa gabi. Nahihiyang ngumiti si Maylene. Salamat po, medyo kinakabahan pa rin po ako. Normal lang yan, lahat tayo dumaan dyan. Pero masasanay ka rin, basta matibay ang loob, tiyak makakaraos. Kinabukasan, pumasok na siya sa factory. Isang electronics company na gumagawa ng microchips. Mahaba ang oras ng trabaho, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nakapila sila sa assembly line, suot ang makapal na uniform at mask. Paulit-ulit ang galaw, paulit-ulit ang ritmo. Sa bawat ikot ng makina, parang kasama rin ang unti-unting pagbuo ng kanyang tiwala sa sarili. Hindi ito ang pangarap kong trabaho, pero itong tulay palayo sa nakaraan, papunta sa buhay na ako mismo ang may hawak. Pag-uwi, tinitipid niya ang kita. Sinusulat sa maliit na notebook ang lahat ng gastos. Minsan, pinapanood niya na lang ang video ng pamilya ng iba sa social media. Mga reunion, mga regalong padala, mga tawanan, at doon sa katahimikan ng gabi, sa kanya naaalala ang sariling pamilya. Pasensya na, Nay, Tay, sana balang araw maintindihan niyo rin ako. Lumipas ang 6 na buwan, nasanay na siya sa trabaho. Natuto siyang mag-Japanese ng kaunti, natuto siyang magluto ng sariling baon. Nagkaroon siya ng bagong pamilya sa mga kasamahan sa dorm. Sa bawat buwan, nagpapadala siya ng pera. Hindi sa magulang, kundi sa isang maliit na savings account na siya mismo ang nagbukas. May plano ka bang umuwi, Maylene? Tanong ni Joanne. Hindi pa siguro. Gusto ko munang buuin ang sarili ko bago bumalik. Mabilis ang buwan sa ibang bansa. Paulit-ulit ang trabaho. Gigising, mag-aayos, papasok. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubuo ni Maylene ang sarili niyang mundo. Hindi man marangya, pero tiyak dahil pinaghirapan niya ito. Paminsan-minsan, sa gabi o tuwing day off, humahawak siya ng ballpen at sulat na papel. Sinusulatan ng sarili. Mahal kong sarili. Alam kong pagod ka pero tingnan mo kung nasan ka na ngayon. Hindi mo akalain, di ba? Dati iniiyakan mo lang ang kapalaran mo. Ngayon ikaw nang gumuguhit nito. Kahit wala kang sinasandalan, nakakatayo ka at ipagpatuloy mo lang. At kung may isang taong hindi pa rin nawawala sa kanyang paligid, yun ay si Toto. Hindi madalas, hindi malalim, pero sapat para maalala niya kung sino ang naging unang dahilan kung bakit siya nakalaya. Kumusta, Maylene? Nakita kita sa group post ng OWA. Masaya ako para sa'yo. Ingat ka palagi. Salamat, Toto. Wala siguro ako dito kung hindi dahil sa'yo. Huwag kang mag-alala, inaalagaan ko ang sarili ko. Sa mga simpleng chat, simpleng emojis at minsan ay isang meme o joke lang, unti-unti naging komportable silang dalawa. Hindi na bilang kasintahan, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang magkaibigan. Isang beses silang nag-video call. Hindi pa kita pinapatawad. Alam mo ba? Napangiti si Maylene. Bakit naman? Wala ka man lang padala dito ng matcha o ng ramen. Nakangiting sabi ni Toto. Tumawa naman si Maylene
Ganon. Sa susunod, bibilhan kita ng instant ramen. Tapos ipapadala ko ng may sulat. Para kay Totong hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Hindi ko kasi kayang magtanim. Mahina ako magsaka. Sabay tawa ulit ni Toto. Walang humigit pa ron. Isang koneksyon na walang bigat. Isang samahan na walang pangakong hinihingi. Basta nariyan lang si Toto, hindi na para baguhin ang isip ni Maylene, kundi para ipaalala na may taong hindi siya iniwan kahit kailan. Ano bang silbi ng pag-ibig kung hindi pa buo ang sarili ko? Kapag natuto na akong tumayo sa sarili kong paa, baka saka na lang. Habang nakaupo sa bench, pinagmamasdan ni Maylene ang mga dahon ng puno na nalalagas. Taglagas sa Japan at sa sarili niyang puso, tila may mga alaala ring unti-unting nalalaglag. Ang sakit, ang galit, ang panghihinayang, unti-unti niya nang tinatanggap at ang natitira ay pag-asa. Muling humakbang si Maylene sa lupang minsang iniwan. Ngunit ngayon, hindi na siya tumatakas. Siya'y bumabalik hindi para ibalik ang lumang buhay, kundi para itama ang mga iniwang sugat. Pag-uwi ng Pilipinas, dumiretso siya sa kanilang lumang bahay. Tinatanaw ng kanyang mga magulang ang paparating na tricycle. Mula sa likod ng driver, bumaba si Maylene, may bitbit na maleta at pasalubong. Tahimik, walang salita, ngunit sa bawat hakbang niya, parang unti-unting bumabalik ang tibok ng tahanan. Nay, Tay, nandito na po ako. Lumuha agad si Mang Edu. Anak, ayos lang. Ang mahalaga'y bumalik ka na. Ilang araw matapos ang pag-uwi, nag-umpisang muli si Maylene. Pinaayos niya ang bubong ng bahay nila. Nagpatayo ng munting tindahan sa gilid at hindi kinalimutan ang 2 kalabaw. Hindi na bilang kabayaran ng pagkakamali, kundi bilang simbolo ng paghilom. Tahimik ang gabi, bitbit ang 2 tasa ng kape. Lumapit si Toto sa may bangko. Para sa'yo. Alam kong paborito mo ang kapeng barako. Salamat, Toto. Hindi mo na kailangan gawin to. Alam ko, pero gusto ko pa rin. Hanggang ngayon, kaibigan pa rin kita. At masaya ako na makita kang masaya. Minsan lang silang magkausap noong siya ay nasa Japan, pero iba pa rin ang damdaming dala ng presensyang pisikal. Mas tahimik, mas payapa, mas tunay. Hindi mo talaga ako sinukuan, ano? Hindi. Dahil alam kong hindi ikaw ang problema nun, kundi ang sitwasyon na pilit lang idinidikta ng ibang tao. Ang daming nangyari. Pero heto tayo, buhay pa rin at matatag. At malaya na pumili. Mahinang dugtong ni Toto. Sa paglipas ng mga buwan, naging bahagi na muli si Toto ng araw-araw ni Maylene. Hindi man nila tinatawag na pag-ibig, pero andon ang kislap ng pag-asa. Hindi na ito sa pilitan, hindi rin ito dahil sa kasunduan. Ito ay unti-unting paglapit ng 2 puso na parehong nasaktan, pero parehong marunong magpatawad. Nay, kung sakaling muli akong yayain ni Toto sa pagkakataong to, ako nang magdedesisyon. At kung sasagutin ko man siya, hindi na dahil sa utang na loob, hindi dahil may kalabaw, kundi dahil gusto ko na siyang makasama. Ngumiti si Nanay Belay. Anak, ngayon lang kita nakitang ganyan. Tahimik pero buo. Kung ano man ang pipiliin mo, susuportahan ka na namin. Sa wakas, anak ka na namin uli. Hindi lang sa dugo, kundi sa puso. Hindi lahat ng sugat ay kailangang iwasan. Ang iba, kailangang balikan upang tuluyang maghilom. At sa paghilom na yon, sakalang mabubuo ang panibagong simula. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sinisigaw, kundi pinatutunayan sa mahabang panahon, sa pagtitiis, sa pag-unawa, at sa kusang loob na pagpili. Muli na namang umaga ng Sabado, parehong simbahan, parehong baryo, parehong kalsadang dinaraanan ng bridal car. Ngunit ngayong araw na ito, hindi sa pilitan, hindi na may mga matang naninita o kalabaw na tinutumbasan ng dangal. Ngayong araw, pagmamahal na ang puhunan. Nakaupo sa harap ng salamin si Maylene, suot ang simple pero elegante niyang gown. Puting-puti, payak, walang sobrang kinang, ngunit sapat upang magliwanag ang kanyang buong mukha.
Hindi ko man naibigay sa iyo noon ang tamang pag-intindi, anak. Sana ngayon, kahit papaano'y makabawi ako. Bulong sa kanya ni Nanay Belay. Nakangiti naman si Maylin, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Nay, ang mahalaga nandito kayo at tanggap niyo pa rin ako ngayon. Isang yakap, mainit, mahigpit at tapat. Walang kasamang dapat kasi o sayang. Sa loob ng simbahan, habang tinutugtog ang Canon in D, dahan-dahang naglakad si Maylin sa gitna ng aisle. Hindi siya tumitingin sa kaliwat kanan, sa dulo ng simbahan kung saan nakatayo si Toto. Si Toto na minsang pinangakuan pero iniwan. Si Toto na hindi sumuko. Si Toto na ngayon siya mismo ang pinili ni Maylin. Salamat sa Diyos. Hindi ko na kailangan pangarapin lang siya. Narito na siya bilang sarili niya. Bulong ni Toto habang nakatingin kay Maylin. Sa unang pagkakataon, masaya ang buong simbahan. Hindi dahil sa ingranding handaan, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil lahat ng naroon ay nakasaksi kung paano binuo ang pusong pinanday sa pasensya, pananampalataya at pagkakaibigan. Maylin, Toto, sa kabila ng lahat ng nangyari sa inyo, heto kayo ngayon. Hindi dahil kayo itinulak, kundi dahil kayo lumapit sa isa't isa. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, handa na ba kayong magpakasal? Tanong ng pari. Tumingin si Maylin sa mata ni Toto. Oo, buong puso, buong loob, Father. Humawak naman si Toto sa kamay ni Maylin. Oo, matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Pero mas masaya kung ikaw mismo ang pumili nito. Sa labas ng simbahan, habang umaambon ng kaunti, umuulan ng bulaklak at kaunting biyaya mula sa langit. Ngunit walang nakapigil sa saya ng mga tao. Sa bawat halakhak, sa bawat yakap, sa bawat bulaklak na ibinato, isa lang ang laman ng puso ng lahat. Ito ang kasal na nararapat. Hindi dahil sa pilitan, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil ang dalawang pusong ito ay dumaan sa apoy at sa dulo, pinili pa rin ang isa't isa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi minabadali, hindi sinusukat sa yaman, sa kalabaw o sa kasunduan. Ito ay dumarating sa tamang panahon kapag natuto ng mahalin ang sarili at natutong bumalik hindi upang tumakas kundi upang magsimula ulit. Hindi lahat ng simula ay perpekto, pero kapag ang dalawang pusong sugatan ay naghilom sa tamang oras at dahilan, ang pagmamahal ay hindi na kailangang ipilit. Kusa itong dumadaloy. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.